What is up mga boss? So ito ang ating day 1 ng ating pag-build ng ating Winner X. Today magkakabit tayo ng clutch lever para sa ating Winner X. So ang gagamitin natin ay TWM na clutch lever. So hindi siya plug and play mga boss para sa Winner X. Stock lever ng Winner X, ito. O naka-welding mismo naka-weld siya mismo sa handlebar, kaya hindi ka makakapagkabit basta-basta ng aftermarket na clutch lever. Okay na mga boss, natanggal na natin yung clutch lever o yung clutch bracket ng Winner X natin, no, grinder natin. So, ang gagawin na lang natin ngayon, lilinisin na lang natin yung part na to para makorte natin siya ng bilog para sa pagka-clamp ng clutch lever na aftermarket. Lilinisin na lang natin yan, tapos pipinturahan natin. Let's go! Okay, after natin malinisan yung handlebar o yung pinagputulan natin, eto na, ikabit na natin yung ating clutch lever. So dito nga pala mga boss, may ginawa nga pala tayo na modification. Ayan, yung adjuster na yan. Sa stock wala siyang adjuster talaga. Pero dahil ginawa natin ng paraan para maikabit natin yung adjuster, meron tayong modification na ilang mga ginawa para maikabit pa rin natin dito sa stock cable ng Winner X. Kaya ito yung ginawa natin sa adjuster ng TWM para maipasok pa rin natin yung stock na cable kasama yung adjuster ng TWM. Nagtabas tayo dyan sa adjuster para maipasok pa rin natin. Mas umiksi lang yung adjuster na yan para hindi masyadong mahaba, hindi masyadong banat na banat. After natin maputulan, nag-port naman tayo. Pinort natin yung loob na yan para maipasok yung clutch cable ng Winner X natin. Kailangan natin siya i-port para pumasok yung clutch cable natin doon sa adjuster. Malaki kasi yan, malaki masyado. Kaya yung butas naman ng adjuster ay maliit lang, kaya kailangan natin port para lumaki yung butas para pag pinasok yung cable, hindi siya gagalaw. Kaya ito, nakabitan natin yung TWM clutch lever sa Winner X. Gaya nga na nabanggit ko, ito yung ginawa natin paraan para maikabit itong clutch adjuster na to. So, iyan, hindi siya gumagalaw. Kapag kasi wala yan, gagalaw siya pag pinipisil mo yung clutch. Kaya dyan, nagawa tayo ng paraan para mas safe. Hindi siya basta-basta matatanggal. Hindi rin siya mapuputol kapag nakabaliko siya pag nagka-clutch tayo, no? So, ito yung isa sa mga advantage ng mga naka-aftermarket na clutch lever. So, na-adjust siya para ma-adjust mo yung layo sa kamay mo kung saan yung gusto mong maaabot mo agad yung clutch mo, no? Tapos mas maganda ka rin makakapagtimpla ng clutch para komportable ka sa biyahe. So ito na itsura kapag nakakabit na siya mga boss. So dito sa TWM na clutch lever natin, hindi na natin kailangan magtabas sa inner fairings ng handlebar kasi sakto naman siya, maluwag naman yung space niya, wala naman tatamaan, wala namang sasayaran. Hindi natin kailangan magtabas sa inner niya. Pero kailangan natin mag-adjust doon sa pwesto. Gaya nung sa akin, ibababa ko pa siya para maipantay ko doon sa brake master sa kabila. So yun mga boss, naikabit na natin, naipwesto na rin natin ng maayos yung TWM na clutch lever. So ito yung itsura niya. Susunod naman natin yung Rossi na brake master, kaso in-order pa lang natin, kaya sa part 2 natin siya ikakabit. Ito yung itsura niya, yung itim na clutch lever. Follow niyo ako para sa susunod na part 2. Let's go!